Hi! Kasama nyo na po ngayon si Ka Eric sa atin na namang isang episode ng video analysis at video talakayan. Kumusta kayo mga kababayan? Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Facebook Live tuwing gabi yan, 9:30 in the evening, Monday to Sunday, basta wala po tayong conflict of schedule, ay pinagsusumikapan po ni Ka Eric na magkaroon tayo ng updates at mga balitang talakayan sa gabi. Philippine Standard Time, 9:30 in the evening. Sa lahat po ng nagtatanong kung paano makakapagbigay ng tulong, kahit konti lang, basta out of sincerity and love and shared commitment sa ating advocacy for good governance sa Bangon Sambayanan People's Movement na pinamumunuan po ni Ka Eric, you can send your support sa pamamagitan po ng GCash line na 0916-308-7710. 0916-308-7710. Yan na rin po ang line of support and coordination kay Langging. Okay? Mga kababayan, si Rohilda Celis po ang kanyang pangalan. Let's start! Mga kababayan, kahapon po, o the other day, nagkaroon ng medyo mainit na sagutan si Tuta Soto. Tuta ng Malacanang at attack dog ni Marcos at tagapag-cover up itong si Soto. Obvious naman, pareho sila ng balahibo ni Ping Lacson. At si Robin Padilla dahil nagkaroon po ng interactive presentation of comments si Senator Padilla tungkol dito sa kumalat o kumakalat hanggang ngayon na audio recording. Obviously, kaboses ni Aling Claire Marites, ang pambansang tagapagtahol ni Marcos na undersecretary sa PCO. At parang pinapagalitan niya tungkol po sa usapin ng pera at operations ng mga vloggers na pinupunduhan obviously ng Malacanang. In fact, nagkaroon na po ako dyan ng isang series na sa estimate ni Senator Marcoleta, hindi bababa sa 1 billion pesos ang nagagastos o pinupundo para sa mga vloggers, keyboard warriors o tinatawag na keyboard zombies, trolls, ni Marcos at nila Lisa upang mag-atake sa public opinion, manira at mag-intriga sa mga Duterte political groups and lalo na kay Pangulong Duterte at kay Sara Duterte. Subalit, what effect, patuloy pa rin pong minamahal at tinatangkilik at niyayakap ang Duterte brand of leadership. Kahit ano pa po, bilyon ang ginagastos ay isang taon para sa mga troll farms na ito, maliit po yan kasi ang confidential fund ni Marcos sa Office of the President hindi bababa sa 4.5 billion pesos. May insertion pa siya for budget 2025 na 5 billion pesos sa Office of the President mismo, mga kababayan, at hindi pa kasama ang 100 billion pesos na ipinag-utos niyang ipasok sa budget 2025 sa loob ng diskarte sa DPWH na ibinulgar nga ni Ginoong Saldico. Ano bang punto ni Senator Robin Padilla? Ang punto ni Senator Robin Padilla na magpaliwanag si Claire Castro kasi obvious na ang boses kaboses niya. Pero alam naman po natin na mayroon din pong AI or artificial intelligence kung saan ang computer ay kayang gayahin ang boses at kayang gayahin din po ang mukha o mga pananalita at estilo ng isang tao. Kaya nga AI, artificial intelligence, computer po ang gumagawa. Pero by the looks of the observation na pwede mong gawin, ay mukhang hindi AI . Yan po ang punto ni Senator Padilla, magpaliwanag ang Malacanang kung bakit nagme-maintain ito ng troll farms ba. Todo depensa si Tuta Soto. Sabi niya, sana wag tayong magbanggit dito ng pangalan nang hindi tayo sigurado. Tama naman siya.
hindi naman binanggit basta-basta lang ang pangalan ni Aling Claire Marites Castro out of nowhere, but with context. Nagtatanong si Senator Padilla. At sabi ni Tota Soto, ipadala na lang natin kaya yan sa NBI para sa kanilang voice print analysis. At siyempre, nag-insist si Senator Padilla. Ang punto niya, maliban dito sa audio recording na kumakalat about kay Claire Castro, na tinatanong niya kung si Claire Castro nga ito, ay ang kumakalat din na video na inaamin ni Marcos Jr. na nung panahon ng eleksyon talaga hanggang ngayon ay mayroon silang troll farms o kaya trolls upang magsagawa ng social media operations for disinformation, misinformation, fake news, fake information. Yun po yun ang punto ni Senator Robin Padilla. Aba, todo depensa din si Tota Soto. Sabi niya, joke lang yun ni PBBM, ni Marcos, ni Pangulong Marcos. Huwag na nating patulan at palakihin. Wow! Talaga ha? Ang punto dyan ni Senator Padilla, tatlo. Kung ang Malacanang as the Office of the President gumagamit ng pundo pampubliko, pera ng mamamayan, at ginagamit sa kalokohan at katarantaduhan kagaya ng troll farm operations sa disinformation, fake news, and public opinion operations upang linlangin at lituhin ang taong bayan, may pakinabang. May pakialam ang taong bayan. May punto si Senator Padilla. When public funds are being used and public office are being manipulated to cover and give authority and protection sa isang illegal na bagay, kagaya ng pandarambong na ginawa po ng sindikato nila Marcos at Romualdez, may pakialam at dapat makialam ang taong bayan. That's the number one point ni Senator Padilla. Hindi yun personal na pag-atake. May public interest po yun. Imbued with public interest ang pagtatanong ni Senator Padilla. Number two, na punto na nakita ko, ay ang malisyoso na motivation ni Marcos at ng mga tauhan niya na gamitin ang PCO. I think it is about the budget of the PCO, Presidential Communications Office. Ikitang-kita naman po na walang pinagkaiba sa mga ensaymada vloggers, no? Yung mga bayaran na vloggers ng mga gobyerno ni Marcos at Romualdez, the way mag-deliver ng kanyang mga pag-atake, itong si Aling Claire Marites Castro, kung paano niya bastusin si Vice President Duterte, si Pangulong Duterte, at paano niya hilutin sa pagsisinungaling at pagtatabon-tabon ang gobyernong nabubulok at lumalaganap ang iskandalo ng korupsyon. So, may punto kung bakit tinatanong, because PCO is a public office and it cannot be an orchestrator of illegal and criminal acts such as maintaining groups and organizations and people being involved in the so-called troll farm operations or SOCMED attacks, social media attacks, na ang layunin ay magpakalat ng malisyoso at mga katarantaduhang mga issues at intriga na hindi sumasalamin sa totoong issue na mayroon pong interes ang taong bayan, but bagkus ginagamit po ang PCO possibility bilang taguan upang i-cover ang marumi at hindi nababagay sa matinong diskusyon at makatarungang communication and information na pag-manage dapat ng gobyerno, hindi dapat mga fake news at mga operator ng mga trolls o zombies sa public opinion ang ginagamit. Because PCO is a public office. That's the point why Senator Padilla raised that issue. Ngayon todo depensa, no? Biglang naging taga-PCO si Tota Soto. Hindi na siya Senate President, ha? Tagapagtanggol na siya ng Presidential Communications Office sa budget nila. Okay. I think the sponsor was Senator Loren Legarda. So may punto si Senator Padilla. Number one,
ang pagtatanong kay Claire Castro kung boses ba niya yon, at sila ang nagme-maintain ng mga vloggers and trolls para punduhan at gamitin ang pundo ng bayan sa PCO dumadaan, at siya ang isa sa mga handler, is a public interest issue na dapat ipaliwanag at sagutin ng maayos ng Malacanang, lalo na ni Claire Castro. At pangalawa, ang PCO ay isang mataas na opisina na nakadikit po sa presidente, at hindi pwede ito gamitin para sa kalukuhan at katarantaduhan. At ang pangatlong punto kung bakit tama ang pagbubunyag at ang pagtatanong na ginawa ni Senator Padilla ay ang punto na ang mga mamamayan ay dapat pinoproteksyonan. Hindi sila nililigaw, hindi sila nililito. So if the office of the president, like an office known to be the Presidential Communications Office, is engaging in acts of malicious and rumor-mongering and disinformation, pagpapalihis at kalokohan sa impormasyon, at ginagawa ito para linlangin ang taong bayan, therefore nilalabag ng gobyerno ni Marcos, kung totoo ito, ang pangangalaga o pagprotekta sa interes ng mamamayan. Because the people deserve to know, and the people deserve and have the right to correct and proper information regarding the policies and programs of the government, including issues affecting public interest and public policy. Yan, may punto po dyan si Senator Robin Padilla. Ang pinupuna natin dito, bakit todo depensa at parang isang PR manager? Pag sinabi pong PR manager, Public Relations Manager, ang akto ni Tota Soto, kung makaasta ito at kung si Ping Lacson ay wala nang pinagkaiba pag nagsalita ito, the way pinapackage nila Aling Claire Marites Castro, nila Larry Bobo Gadon, ang mga panluloko ng mga pahayag, no? Hindi na nag-iiba ang kanilang balahibo. So, huwag ka namang magpaka-obvious sa Senator Tota Soto. Tinatawag ka na nga ng mga netizens na Tota Soto, hindi na Tito Sen kundi Tota Sen. Because you are acting as if you are special agents ng Malacanang, lalo na ni Marcos at ni Romualdez, sa pagtatakip at pagtatabon-tabon at pagmamasahe ng mga public opinion dahil gusto nyong pagtakpan at iiwas ang pananagutan ni Ginoong Marcos at nila Romualdez na kumparing buo mo dito sa kasal sa inaanak nyong si Maine Mendoza at si Congressman Arjo Atayde. Sobra ka naman pong nagpapaka-obvious, Senator Tota Sen. You better resign as senator and you become the PCO of Malacanang. Pwede naman po yun kung yun ang gusto mong gawin, but to use your position in the Senate para gamitin ito as special interest platform, using your power and your access sa poder at sa pundo ng Senado at ganoon din po sa posisyon mo upang ang mga katiwalian at mga mali na ginagawa na pinupuna dapat at ang Senado should be playing the role of an advocate for democratic balance. Ibig sabihin, nagbabalansi dapat tayo kasi ang House of Representatives, rubber stamp, pugad ng mga magnanakaw at mandarambong. Hindi ko sinasabi na walang mandarambong sa Senado, pero mas malala ang mandarambong at mga sindikatong magnanakaw na nasa House of Representatives. Dahil nandyan pa rin po ang influence ni Romualdez. Kaya, dapat ang Senado na lang ang magbabalanse para sa tinatawag nating the balance of democratic exercise of the people. Dapat ang pinapanindigan ni Soto na hayaan mong dumaloy ang katotohanan and let those who are involved defend themselves before the bar of public opinion and before the bar of justice of law. Bakit ikaw ang nag-aabogadilyo? Kayo ni Ping Lacson ang very obvious na mga tirador at kontratirador para sa mga issue na sumasambulat na dapat ang sumasagot si Marcos at ang mga opisina sa ilalim niya.
O kinondina nyo ba ang pagpapatakas kay Bunuan? Hindi. Tahimik kayo. Pinaimbestigahan mo ba itong mga sila Undersecretary Jojo Cadiz? Pinatawag nyo ba ito sila Ulaybar na itinuturo na link ni Bersamin? Si Bersamin mismo at si Pangandaman? Para makita na ng taong bayan na Marcos and Romualdez are running a crime syndicate government that is so grossly involved in massive corruption and large-scale plunder, pandarambong ng malawakan at malakian sa kaban ng bayan. Kaya wag ka na pong mag-arti-artihan pa. Pwede kang mag-resign, Senator Totason, Totasen. And kayo ni Ping Lacson, mag-apply. Halimbawa, ikaw ang maging pinuno ng Presidential Communications Office ni Marcos kasi todo atake ka o todo depensa ka, nagtatanong lang naman si Senator Padilla. O, pwede kang mag-apply doon, palitan mo na mga tao doon, at bitbitin mo siyempre si Aling Claire Marites Castro. Mawawalan po ng spices, mawawalan po ng flavor ang mga briefing sa Malacanang pag wala po ang tirador ni Marcos na tagapagtawol niya na si Aling Claire Marites Castro. Hindi masaya, no? And then si Lacson, pwede naman po siya mag-apply. Anong gusto niyang posisyon, no? Hindi lang siya lawyer, hindi siya pwede pumalit kay Manong Johnny Enrile bilang Chief Presidential Legal Advisor ni Marcos. So pwede si Lacson siguro magiging assistant ni Ralph Recto bilang Executive Secretary ni Marcos para lubos-lubusan na. Don't pretend that you are standing up for the integrity of the Senate when you are doing the opposite. In fact, you are doing a disservice to the people na ang Senado dapat tagapagbalanse yan para sa kung saan ang checks and balance of the powers in an authority of democracy ay hindi naaabuso at hindi po nasasagkaan ang paglalabas ng katotohanan batay po sa mga lumalabas na issue pertaining to, again, public policies and public interest at programa ng gobyerno. Binabalansi dapat ng Senado yan para sa side ng taong bayan, hindi para magtanggol at maging tagapag-abogado o tagapagdepensa para kay Marcos at kay Romualdez, which yan po ang ginagawa, obviously, ni Senator Totasen Soto at ni Ping Lacson. Kaya kayo nababash sa social media at tinatawag kayong mga ahente ng Malacanang because of the actions that you have been showing to the public, not defending the integrity of the Senate, na wala na nga yung integridad at kredibilidad ng Senate Blue Ribbon Committee kasi obviously ang mga whistleblowers, ang mga testigo, yun po ang iniipit nyo, kagaya ng pag-ipit nyo sa mag-asawang Diskaya, imbis na ilahad at lalo pang ipakita ang buod ng kung paano lumaganap ang kanilang involvement sa kriminal na sindikato ng pandarambong ng mga proyekto, hindi lamang sa flood control projects, inatake nyo na kaagad na sila ay pakawala ng gobyerno, ng administrasyon o ng mga tao ni Duterte at hindi nyo na po inayaan pang umusad ang kanilang paglalahad. The way you are attacking yung technicality sa kunwari ay questionable na pagnotaryo sa sinumpaang salaysay ni Sergeant Gutesa at inintriga mo na ito ay nasa ilalim ng ang kanyang handler ay si Marcoleta. So what? If the person is talking about the truth and revealing about the truth, it does not matter kung sinong handler niya. Pag sinabing handler, sino po ang nangangalaga na hindi siya pailalim sa security risk o risgo pang seguridad. Walang problema doon. Ang importante ang value ng bigat ng katotohanan o ng halaga at ang significance ng kanyang salaysay ay makakatulong sa pag-establish ng criminal trails of the overall syndicate operations ng pandarambong ng mahigit 1 trillion pesos sa flood control. O anong ginawa nyo sa mga Diskaya at kay Gutesa? Iniipit nyo. O ganun din po kay Saldico.
Imbis na ilalahad ni Saldico lahat, nang malaman nyo na binanggit ni Saldico that he is going to tell everything, na sasabihin niya ang mga dapat malaman ng taong bayan sa kung paano kinatay ang budget at paano nangyari ang malawakang pandarambong at pangungurakot sa utos at kumpas ni Marcos at Romualdez, pinigilan nyo siya na maglahad ng kanyang salaysay via Zoom. At sabi nyo, kailangan umuwi siya at kailangan manumpa. Wow! Ganon ba? Kaya napilitan po ang mama, si Saldico, na maglabas ng video installment ng kanyang mga testimonya. At ngayon, ano kayo? Di sumambulat sa buong mundo, tuloy-tuloy pa. Mga kababayan, yan ang problema sa sobrang sipsip ni Tota Soto at ni Ping Lacson sa gobyerno ni Marcos and Romualdez para mapanatili ang poder at ang kanilang access to the powers of the President at sa pundo ng gobyerno na sila ang kokontrol yan sa Senado. Itong nangyari sa kanila. Sila ngayon ay tinatawag na special agents of Malacanang, lalo na ni Marcos at Romualdez. At ang pagka-special agents nila ay hindi po nasa mabuting tono o mabuting layunin, kundi para pagtakpan, hugasan at ibida na inosente si Marcos at si Romualdez. Yan ang dahilan kung bakit wala na pong naniniwala sa diskarte ninyo dyan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee. So, saludo kay Senator Robin Padilla sa pagtatanong at sa kanyang paninindigan na dapat managot at sagutin ng Malacanang, ng Presidential Communications Office, kung sa kanila ba nanggagaling itong mga troll operations na ito, sapagkat yun nga ang nakikita at naoobserbahan ng mamamayan. Pati po itong pondo na almost mahigit 1 billion pesos na nang dinouble check ni Senator Marcoleta, ang mga accounts registration, mga Turkish account, Indiano, mga Vietnamese, ibig sabihin po fake accounts. O saan ito nanggaling? Bakit napakarami? Mga kababayan, ibig pong sabihin systematic, planado at well-funded. Yun lang naman po ang tinatanong ni Senator Robin Padilla. So nagpaka-obvious si Senator Tota Soto, sapagkat when you defend something na para bagang ayaw mong ito'y makalkal, mas lalong umaalingasaw ang katotohanan na ito ay totoo. Magbabalik po ang ating balita at talakayan live stream, no, sa Ka-Eric Jepselis Facebook account, Ka-Eric Jepselis Facebook account, at sa ating YouTube channel na Ka-Eric Celis YouTube channel, 9:30 in the evening Philippine Standard Time. Yun po ang ating regular na schedule, Monday to Sunday, basta walang conflict of schedule. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.